Gusto bang malaman ang mga pangyayari sa totoong buhay ni Arturo Carandang, ang dating overall Deputy Ombudsman? Isang babala ito sa sinumang naglakas loob na hamunin ang kapangyarihan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si Carandang ay isa sa pinakamataas na opisyal ng anti-corruption sa bansa. Noong 2017, kinumpirma niya na totoo ang mga bank records ng pamilya Duterte na naglalaman ng daan-daang milyong piso na hindi maipaliwanag na yaman. Ang mga record na ito ay tumutugma sa mga opisyal na dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Kabilang dito ang malalaking structured deposits sa mga joint accounts ng mga Duterte. Ang pinaka-eksplosibong detalye, mahigit 2.2 bilyon ang dumaan sa mga account na ito mula 2006 hanggang 2015. Kasama ang halos 194 milyon na naideposito sa isang araw sa kaarawan ni Duterte at 134 milyon mula sa isang negosyanteng may kaugnayan sa mga aligasyon ng droga. Walang naitalang yaman ang mga Duterte sa kanilang salens. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay paglabag sa batas na nagdala sa pagbagsak ng isang Chief Justice. Ang mga implikasyon nito ay napakalawak. Posibleng money laundering, hindi maipaliwanag na yaman, at direktang banta sa imahe ng pamilya Duterte. Mabilis ang naging tugon ni Duterte. Isinuspinde si Carandang dahil sa grave misconduct at pagbubunyag ng maling impormasyon sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na walang kapangyarihan ang Pangulo na disiplinahin ang mga Deputy Ombudsman. Pinalitan pa siya ng Malacanang, tinanggalan ng benepisyo at ipinagbawal sa serbisyo publiko habang buhay. Walang due process, kundi isang political punishment, isang halimbawa ng political persecution. Ang tanging krimen ni Carandang ay ang pagtupad sa kanyang tungkulin at pagkumpirma ng mga katotohanan na nais itago ng mga nasa kapangyarihan. Bakit ganito ang matinding tugon? Dahil ang pagbubukas ng mga joint accounts sa BPI ay parang pag-detonate ng political bomb. Ang mga transaksyon ay tiyak, nakaistruktura, at naglalaman ng malalaking halaga mula sa mga taong may mga alegasyon ng krimen. Kung ito ay lubos na naimbestigahan, maaaring magresulta ito sa mga kriminal na kaso, impeachment, at pagbagsak ng dinastiyang Duterte, lalo na't papalapit na ang eleksyon sa 2028. Ginawa ng kampo ni Duterte ang lahat upang hadlangan ang anumang investigasyon. Hindi pumirma ng mga waiver, nag-antala ng aksyon sa Senado, at ginamit ang bawat legal na teknikalidad upang mapanatiling nakaselyo ang mga account. Ang mensahe ay malinaw. Sino mang nagtangkang ilantad ang katotohanan ay magbabayad ng mataas na presyo. At ano ang nangyari kay Carandang matapos umalis si Duterte sa pwesto? Wala. Hindi siya kailanman naibalik, kahit sa ilalim ng Marcos. Ang kanyang kaso ay hindi kailanman nirepaso. Siya ay simpleng nawala sa serbisyo publiko, isang biktima ng political persecution sa ilalim ni Duterte. Ang katahimikan sa kanyang kapalaran ay isang nakababalisa na paalala na kahit ang pinakamataas na opisyal ng anti-korupsyon ay maaaring mawala kung sila ay tumawid sa maling tao. Hindi ito tungkol sa isang tao o isang bank account. Ito ay tungkol sa halaga ng katotohanan sa politika sa Pilipinas at ang mga hakbang na ginagawa ng makapangyarihan upang protektahan ang kanilang sarili. Kung titigil tayong magtanong kung hahayaan nating mawala ang mga kwentong ito, tayo ay nag-aanyaya ng higit pang kapareho. Kaya, ano pa ang dapat gawin kundi mag-research? Nandiyan ang katotohanan at nasa atin ang responsibilidad na patuloy na maghukay.